Ang subject matter sa inyo kuan San Pedro una sa Tupapa. So likatib mangita kag laing personahe nga kung dili magani si Pedro ang sa Tupapa kinsa mao ni pangutana sa affirmative sa iyang pagpabarog. So imong obligasyon ang pagpangita og lain kung dili San Pedro. So ang objection wala ko i-grant o proceed sa laing pangutana. So proceed so sa laing pangutana. Kay nag-ingon man ka nga si Pedro nga amahan gihimong pangulo sa iglesia. Asa mabasa sa Biblia nga si Pedro gihimong pangulo sa iglesia. Nabasa na bitaw na kung mga bersikulo. Una, Mateo 16:18 gitagaan siya 19, gitagaan siya Yahweh. Isaias 22:21-22 ang kataga og Yahweh mahimong amahan. So og ang iglesia gitawag ni nga usa ka panimalay sunod siya amahan. Kisay amahan nga gitudlo ni Kristo kato yang gitagaan og Yahweh. Mo toy ilhanan Brad Claudio nga kung hatagan kag Yahweh mahimo kang pangulo o amahan. So sabto nato implied, nabasa nako implied ang mga bersikulo nga nagpamatuod nga si San Pedro papa gyud sa iglesia gitukod ni Kristo. Asa man nimo mabasa dito sa Isaias 22:21 nga kanang dito maotoy ilhanan nga si Pedro mahimong papa. Kay nabasa man ako nga ang hatagag Yahweh mahimong amahan, gitagaan man kag Yahweh San Pedro. So gamit nato ang common sense. Pagsabot ba dili kay litra po litra basahon gyud mo ang sentence kay imong ipangutana, sabto nato ang gibasa nga sa Isaias 22:21-22 ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So wa man kay sopak kay San Pedro gitagag Yahweh. So kagitagaan sa Yahweh, so amahan ang iyang role. Asa siya nga himong amahan sa iglesia gitukod ni Kristo. So natubag ang pangutana. Brad Claudio. Ang Isaias 21:22 ang gihatagan og Yahweh diha si Ezekias. Unya nganong nahimo man ang si Pedro? Ang akong pag-prove diha, wa man si Pedro diha. Gi-establish na ako ba nga premise na nga ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So si Eliakim Bana kinsa nang giretirado diha. So wa pa man natawo si Pedro ana pero naa na ang prueba. Unsa ang prueba nga hatagan og Yahweh mahimong amahan? Miabot man ang panahon kay San Peter gitagaan pod og Yahweh. So therefore kung ang hatagag Yahweh mahimong amahan, so ang role ni Peter amahan siya asa sa iglesia gitukod ni Kristo. Kay gilitok man ni Kristo, ibabaw na ining bato Pedro, tukuron ka sa iglesia, ihatag ko kanimo ang Yahweh. So sa iglesia siya nahimong amahan. Naa kay mabasa sa Biblia nga si Pedro litra por litra nga nahimong amahan? Naa or wala? Basahon nato ang litra og sabton. Kaya ako man nabasa ang litra por litra nga gitagaan sa Yahweh. Nabasa po na ko litra por litra nga hatagag Yahweh nahimong amahan. So litra por litra mabasa pero gamitan o pagsabot. Kay kung litra por litra di na ta magdebate. Kay litra por litra naman niabitaw ta din ka atong debatehan kanang litra por litra kagihatagan sa Yahweh, ang gihatagag Yahweh mahimong amahan mao na ang pamatuod ngay San Pedro papa kon aman sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang katungdanan ni Pedro sa iyahang pagkaamahan mamadbad ba og binugkos or dili? Kabahin na sing authority gihatag man ni Kristo ingon si Kristo nga ihatag ko kanimo ang Yahweh unsa imong itugot sa langit unsa imong bukuson usab. So kabahin sa iyang authority isip pangulo kon amahan sa iglesia. So wa gyud kay gisupak-supak ni Mr. Claudio sa akong pamasan. Imo gyud nagisakyan. Sunod po ta. Unsa man sala ang gibadbara ni Pedro or unsa man ang gibadbad ni Pedro nga gibungkos? Pananglitan Buhat Kapitulo 5 sa dihang si Ananias sa pira nakasala sa dili paghatag sa halin sa yuta. Si San Pedro mitindog
og namatay sa iyang tiilan si Sapphira og si Ananias. So usa na sa mga prueba nga si San Pedro adunay gitudlo sa Ginoo nga authority nga kun unsang iyang silutan mahimong sinilutan sa langit. Kay katong magtiayon wa man ihatag ilang bahin nga ilaon tang i-donate sa simbahan. Gilimdan man nila. So miingon sa San Pedro nga namakaka ang imong gibakakan dili tao, dili ako imong gibakakan ha, ang Holy Spirit. O ang duha ka magtiayon nangamatay sila sa asa sa tiilan ni San Pedro. Kanang word nga sa tiilan under na sa authority nga gihatag sa Ginoo kang Saint Peter. So na ang gipractice sa Saint Peter ang authority nga gihatag sa iya sa Ginoo. Pagpasaylo ba tong sala o pagbadbad ba og sala ang namatay? Pagpasaylo, pagbadbad o dili pagbadbad kay namatay man. Ang naa diha ang kanang pagsilot napoy pagpasaylo. So kanang tanan nga mga rules gigamit ni San Pedro sa buhat kapitulo 2 sa dihang namatay na si San Judas o si Judas Iscariote. So may giingon ni San Pedro magpili tag bag-ong ihulip. So si San Pedro ang mi-decide, siya ang mihukom nga pulihan gyud ang pagka-obispo ni Judas o na tuman gyud to. Kay ngano man ang authority nga gihatag sa Ginoo kang San Peter gi-practice man ni Peter sa dihang wala na si Kristo. Kay supposed to be si Kristo may mopili unta sa 12 apostoles. Pero wala naman si Kristo, si Saint Peter ang chairman o may preside niadtong maong pagpili sa bag-ong apostol hulip ni Judas Iscariote. So gi-practice si Kristo. Okay, time na mga igala ang cross-examination. So, atong isunod ang pagpabarog sa negative stand. Gaway lain si pamatud-an supako ni Claudio Alpizzi ang pagkapangulo ni San Pedro sa 10 minutos nga pagligar. Okay, ako ihatag. Di, tiwas sa ni. Ay sa palaban, Arinis. Ay sa palaban. Tiwas sa ni. Madungag ni. Madungag ni. So akong pamatud-an karon nga si Pedro dili gyud siya kanang ay lagtanuga sir ay nalagayo ha kay okay na nas ko si Pedro dili gyud siya papa sa Roma kay kung si Pedro pa ang papa sa Roma naunta kay mabasa nga siya amahan sa Roma pero wala gyud mabasa. So puros tumutumo ang istorya sa atong igsoon nga si Brother Paul. Kay wa may mabasa. Iyahar mangi sabot-sabot. Kay kon mangita tag papa sa Roma dire sa kanang dire sa mabasa sa Biblia si Apostol Pablo sa mabasa dire sa buhat kanang 13 nag-ingon diri si Apostol Pablo nga sa buhat 9 nag-ingon si Apostol Pablo nga nag-ingon ang Ginoo natong Hesukristo sa buhat 9 nga kanang Ananias tindog ko og tuwa dito sa dalan nga tarong tuwa dito si Saulo nga nagampo niingon si Ananias dili ko Ginoo kay kana siya ning anhi mga ni aron pagpanggapos mga tinunan pero niingon ang Ginoo moadto ka kay siya akong himuon nga kanang magdala sa akong ngalan ngadto sa mga hintil o sa mga hari o sa mga anak sa Israel. So dire gipamahayag ni Apostol Pablo mga igsoon kay kini sa Saulo mao man si Apostol Pablo sa iyang pamahayag sa atuang Ginoong Hesukristo nga si Apostol Pablo mao ang namuno sa tanan nga nagdala sa ngalan sa tuang Ginoong Hesukristo bisan pa gani ang Israel gisakop
gisakop niya ang Israel ni Apostol Pablo, gipasakop sa tuang Ginoong Hesukristo. Mao nga niining kahaponon akong napamatudan nga si Apostol Pedro dili maoy namuno sa mga kanang tao dito sa Roma. Kay si Apostol Pablo nga mao si Saulo sa unang panahon, maoy gisugo sa tuang Ginoong Hesukristo nga mamuno ngadto sa mga hintil. Mao nga niining kahaponon akong napamatud-an nga si Apostol Pablo mao ang Papa sa Roma. Naay mabasa sa Biblia nga si Apostol Pablo Papa sa Roma. Papa siya sa tanan nga magtotoo nga mga hintil. Dili lang sa Roma siya Papa. So kini dili ni siya tumutumo. So mali ang kang Brother Paul nga iyang pag-ingon nga si Pedro Papa sa Roma. Mali siya. Kay si Apostol Pablo ang amahan sa tanan nga mga magtotoo. Sumala sa mabasa sa Biblia. Unya pangutanon ako siya sa iyang gibasa dito sa Mateo 16:18 ngadto 19. Di na siya mutubag atong iyahang bersikulo nga mga unod adto. Usara ka unod ang iyang gikuha. So mali kayo ang ilahang delivery sa pagpamatuon nga si Pedro Papa sa Roma. Kay di naman siya kahibalo og unsay kuan nato kay wala daw sa tima. Unya nganong iya man to gigamit ang bersikulo nga Mateo 16:18-19 nga wa man sa kibaos mga unod adto. So mali si Ginoong Pablo Alima sa iyahang mga pahayag. Mao nga niining kahaponon akong napamatud-an nga si Pedro dili maoy Papa sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, kundili si Apostol Pablo. Sumala sa mabasa sa Biblia. Mao nga ang kanang magwali nga moingon nga si Pedro Papa sa Roma, mga kapatid, tumutumo na siya mga kapatid, kaya wagi kay mabasa. Si Pedro gitagaan og Yahweh, pero ang Yahweh nga gihatag niya mao ang pagpasaylog mga sala or pagbadbad sa mga binugkusan. Unya gipangutanan ako siya unsay gibugkos or unsay gibadbad. Adi po siya mutubag kay wa estima, pero gigamit na niya nga bersikulo. Mao na siya mga igsuon nga makita nato nga dunay pagkatumo-tumo nga mga istorya. Kay nganong di man siya kapamatuod, di man siya wa man sa kibaw sa tanang unod siyang gipakita nga mga bersikulo. Dapat mahibalo siya sa mga unod sa iyahang bersikulo nga gipangbasa. Kay mibasa po siya sa Juan 10:16 nga ang amahan ang runalay usa ka kanang pastor or kanang pangulo nga magsulti or magdumala sa katawhan. Si Kristo maning magdumala sa katawhan diri sa Juan 10:16. So mali gyapon si Brother Paul Alima sa iyahang mga pamahayag. Mugamit siya mga bersikulo nga wala siya kasabot siyang gibasa. Kay iya nang pong gihimong si Pedro diri sa Mateo o sa Juan 16 o sa Juan 10:16. Unya gibasa po niya ang kanang Mateo 16:18-19. Wa po siya kay bao sa mga unod aning iyahang ipangbasa. Kaya akong gipangutana siya og unsa man na siyang mga kanang gipangbadbaran or gipasaylo. Mo-object dayon siya. Objection daw kay wala estima, pero iyang gigamit ang bersikulo. Mao na nga pugnit ra ditong iya, kurit ra ditong iya. Kurit ra ditong iya sa bersikulo. Mao nga nini gahapon akong napamatud-an nga si Apostol Pedro dili
papa sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Kung dili si Apostol Pablo ang papa sa tibuok kalibutan. Amen. Okay, so ari na po ta sa 10 minutos nga cross examination gikan sa negative ngadto sa affirmative. Ang affirmative mo mangutana sa negative karon og 10 minutos. Okay, atong ihatag ang microphone ni Bro Paul. Gisupak man nimo nga si San Pedro amahan or papa. Moyon ka ba nga si San Pedro gihatagan og Yahweh? Yes or no? Yes, gihatagan si Pedro og Yahweh pero wala ing nagpapa. Kay si Apostol Pablo ang papa sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. So kay mioyon ka man kay San Pedro gihatagan og Yahweh, mahimong unsa man ang hatagan og Yahweh? Mahimong amahan? Yes or no? No, kay ang gihatagan og Yahweh ang paghatag ni Kristo og Yahweh sa kalibutan ni Apostol Pedro, ang paghatag og Yahweh ni Apostol Pedro, o ang paghatag og Yahweh ni Kristo ngadto ni Apostol Pedro, mao ang ilhanan nga pwede siya makabadbad og mga sala or makabugkos pod og mga sala. Ako pangutana balikon nako no, mahimong unsa man ang paghatagan og Yahweh? Mahimong amahan? Yes or no? Itubag ta naman ka Katolikal nga no. No, si ang gihatagan og Yahweh, ang paghatag og Yahweh ni Apostol Pedro dili mahimong amahan. Kun dili gihatagan siya Yahweh aron sa pagbadbad or ilhanan nga makapasaylo, magbadbad siya mga sala ngadto sa mga tao. Mao nga gipangutana ti kaganihag unsang sala ang pasayloon ni Pedro. Wa jud ka katubag. Mo object na hinon ka. So wa ka kaybaw sa timang imong gibasa diri sa Mateo 16, 18, 19. Gigamit na ako Isaias 22, 21, 22. Pangutana, mahimo mang unsa ang hatagan og Yahweh sumala sa Isaias 21, 21, 22. Ang gihatagan og Yahweh dito sa Isaias 22, 22, 22. Ang gihatag og Yahweh. Kadtong Yahweh nga gihatag niya nga nahimo siyang amahan sa Wa ko mangutana kinsa gihatagan. Ang akong pangutana ba akong klarohon, ang hatagan og Yahweh ba mahimong unsa? Wa ko mangutana kinsa gihatagan. Ang hatagan ba og Yahweh mahimong unsa sumala sa mabasa? So ang pangutana niya, ang hatagan og Yahweh mahimo ba kuno unsa? Magpili lang ka na, mahimo bang amahan, mahimo bang anak. So mo na kuan imong tubagonon. ang imong pangutana nga ang gihatagan og Yahweh dito sa Isaias 22, 21, 22 kung mahimong unsa si ang gihatagan og Yahweh dito nahimo siyang amahan dito sa mga tao nga kanang giilog ni David. Pero diri sa Mateo 16, 18 ang gihatagan og Yahweh diri pagpasaylo og sala dili amahan. So layo ra kayo ang imuhang katarungan kay ang Yahweh diri nga gihatag ingon man si og hatagan ko ikaw og Yahweh o kinsa kaning mga sala ang imuhang pasayloon kini pasayloon, kinsa kaning mga sala imong pahawiran kini pahawiran. So dili amahan, layo ra kayo ra imong istorya. So uyon na ka nga hatagan og Yahweh mahimong amahan. Pangutana, si San Pedro gihatagan og Yahweh o wala? Gihatagan si Pedro og Yahweh para pagpasaylo og sala dili amahan. So mali ang imuhang interpretation diha sa imuhang mga bersikulo. Layo ra kayo na sa imuhang mga bersikulo nga imuhang gikuan. Kay ang bersikulo nga imong gigamit nga gihatagan og Yahweh dito sa Isaiah 22, 21, 22
kanang ang kadto mga tao nga giilog ni David, pero ang dili sa Isaiah 26 sa Mateo 16, 18, 19 ang gihatag og Yahweh diri mo pasaylo mga sala, mo badbad og mga sala, dili amahan. So mali kayo imong interpretation. So mao lagi uyo na lagi ka nga ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Si San Pedro gitagaan og Yahweh, so therefore matod sa imong giingon ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. So pangutana, kining uyon ka ba nga ang iglesia Panimalay? Yes or no? Ang iglesia nga gitukod ni Kristo, kung mabasa na to dito sa 1 Timoteo 3:15, kanang panimalay sa Diyos. Ang panimalay sa Diyos mao ang ginumala. So boto pasabot katawhan ang panimalay sa Diyos. So kay panimalay man ang iglesia ang gitukod ni Kristo, so sama sa panimalay dunay amahan. O doon naman si Kristo, dili si Apostol Pablo. Si Kristo ang amahan. Kaya sumala sa mabasa na to dito sa kanang Juan. Sumala sa mabasa na to dito sa Juan. Si Kristo sa Sa mabasa na to dito sa Juan, si Kristo amahan, dili si Pedro. So kay uyon ka naman nga ang iglesia Panimalay o kinahanglag amahan, sa dihang gitukod ni Kristo ang iglesia, 16-18, kinsa may iyang giingnan? Si Pedro ang iyang giingnan nga tukuron ko ang akong iglesia. So buti pasabot kay nag-ingon si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. So buti pasabot nga kang Kristo. Uni ang kang Kristong iglesia, kung mabasa na to dito sa Roma 16:5, ipangusta sa bato sa iglesia nga naa nagtiguman siyang balay. So buti pasabot nga ang iglesia katawhan. Mao na siya ang panimalay sa Dios, mga katawhan. So uyon ka nga sa San Pedro ang giingnan sa dihang gitukod. Dayon kining giingnan sa Ginoo nga San Pedro gihatagan niya Yahweh. Dayon uyon ka nga San Pedro gihatagan og Yahweh. Dayon uyon pud ka nga hatagan og Yahweh mahimong amahan. Apangutana, ngano supak-supak man ka? Supak man ko kay mali man ang inyo ha. Kay si Pedro nga gihatagan og Yahweh sa Mateo 16:19 mubadbad og mga sala. Pero ang Yahweh dito sa Isaiah 6:21-22 kanang ang Yahweh ibutang sa waga. Pero diri sa Mateo 16:18-19 ang Yahweh ihatag aron sa pagpasaylog sala. So mali permente iyo interpretasyon. Diwa pag ikay mabasa nga papa diri si Pedro kay ang papa diri sa kanang pagtulunan ni Kristo walay laing amahan kundi ang amahan lang ato sa langit sa mabasa sa Mateo 23. Mao lagi. Ako pangutana lagi, miuyon ka na kay San Pedro gihatagan og Yahweh. Miuyon ka na nga ang hatagan og Yahweh mahimong amahan. Ang pangutana lagi nako, ngano nagsupak-supak bang lagi ka? Nga miuyon man ka nga si San Pedro gihatagan og Yahweh. Then hatagan og Yahweh mahimong amahan. Ngano man lagi nagsupak-supak ka sa imong giuyonan? Misupak lagi ko sa inyong ideya kay si Apostol Pedro nga gihatagan og Yahweh. Pabadbaron og gapos. Pero kamo inyong gihimong amahan, kalayo ra kay na sa inyong gibasa. Asa dapat inyong pagsabot diha? Kalayo ra kay na inyong gibasa ang gihatag ni Pedro nga Yahweh aron mo badbad og mga gapos. Og sa uban transition mo pasaylog sala. Unya si Pedro mo pasaylog sala. Unya inyong gihimong amahan. So layo ra kayo ang inyong mga pagsabot diha sa Biblia. Okay, so salamat no. Mana side by side, negative, affirmative sa ilang pagbabarog sa 10 minutos. O karon atong hatagan sila sa
Summary mga higala, tag 5 minutes. Summary, 5 minutes na. So, mga igsoon, mao na siya mga igsoon. Ilang gipangutana kay ninguyon man dako nga ang hatagang yawi amahan. Ang dito sa Isaias 22, 21, 22 hinahimong amahan, pero ang diri sa Mateo 16, 18, 19 ang hatagang yawi mupasaylog sala, mubadbad sa mga sala. So layo ra kay ilang giingon gihimong amahan. Sila may nagbut-but man sila hinuon sa ilang ideya. Muna nga mali kayo ang ilang ideya na mga igsoon nga si Pedro nahimong amahan. Muna siya mga igsoon nga ako mga igsoon nimbarog ko diri kay dili ko marites. Kanang ang ako lang mga igsoon dili ko para sa naguban nga kusog kay manaot sa YouTube, pero dili mo atubang og debate. Oh, pero ako diri mga igsoon mibarog ko kay aron harap-harapan maistorya kung unsa katinuod ang lang ipamatud-an nga Papa si Pedro sa Roma. Napamatud-an ako nga dili Papa si Pedro sa Roma. Mao nga humananing kaning konklusyon nila og libakon pa ko nila naman ko awatubangon na pud ko nila og unsang gustong tema. Mao na dili maritis, dili pareha sa 70 Adventist Church nga human og debate manlibak dito sa channel. Muna akong kalagutan ng mga tao nga adto manlibak dito sa wanay gikatubang. Mga maritis man dagko. Mao nga kung naapa man gani mo ikastorya sa kuha party ani binibatiya human sa konklusyon. Atubanga ko ninyo mao na siya di maritis. Muna iboto ko ipasabot nga dili ko maritis. Mao nga niining kahaponon akong napamatudan nga kanang si Pedro dili amahan sa mga Kristiyano. Mali ang ilang interpretasyon nga dito nila gikuha sa Isaias 22, 21, 22 nga ang Yahweh nga gitungtong sa baga nahimong amahan. Gitungtong man to. Unya diri sa Mateo 16, 18, 19 gihatag man. Unya ang paghatag giingon man nga hatagan ko ikaw sa Yahweh sa gingharian. Kinsa ganing mga sala ang imong pasaylon, kini pasaylon. Kinsa ganing mga sala ang inyong pawiran, kini pawiran. Amahan baguna. So dako kay binuang ng interpretasyon ninyo. Mao na nga nining kahaponon akong napamatudan nga perminting mali ang ilang deliver o pagsabot sa Biblia. Mao nga aning kahaponon ako nang ihatag ngadto sa moderator. Okay, humana summary sa negative, ari na punta sa affirmative, 5 minutes nga summary. Paul Alima. Salamat Mr. Moderator o salamat Mr. Claudio Alpice sa imong napalpak nga pagsupak-supak. Ang akong presentasyon, klaro, nga si Kristo nagtukod og usalamang ka iglesia, dayon si Pedro ang giingnan. Dayon si Pedro according sa maong bersikulo gihatagan og Yahweh. Gisupak ba ni Brad Claudio? Wa niya supaka. Maingon siya nga tinuod man na Brad Paul nga San Pedro gitaga og Yahweh. So sa ato pa ang iyang role unta ang pagsupak-supak, pero miuyon siya nga San Pedro gihatagan og Yahweh. Gigamit nako ang Isaias 22, 21, 22 nga ang paghahatagan og Yahweh mahimong amahan. Ang pangutana, Brad Claudio, si San Pedro gihatagan man og Yahweh, mahimo mang unsa ang hatagan og Yahweh. Mitubag si Brad Claudio nga mahimo kunong amahan. Di niuyon siya. San Pedro di ay amahan kon Papa gitiman-an diha sa paghatag og Yahweh. Wa niya supaka. Sa ato pa, wa ni nahimo ni ining maong lantugia kay instead nga siya musupak ni ini, miuyon man hinoon. Ug sa natad sa debate, dili ka pwede nga muuyon sa presentar sa afirmatibo kay mapildi ka man. Pero ngano man nga niuyon man siya, kay dili man niya
makaya nga supakon ang nagbuntaog nga kamatuoran nga unsa nga si San Pedro gitagaan og Yahweh, ang gihatagan og Yahweh mahimong amahan. Therefore si Pastor Claudio way nahimo sa iyang pagsupak-supak na human kining maong dialogo ni angkon siya kay si San Pedro di ay Papa kay gihatagan man og Yahweh, og ang gihatagan og Yahweh mahimong amahan. Hilom Mr. Claudio kay sa imong samari naghilom-hilom ko, naminaw ko. So gitagaan kag chance ka ganina nga mosulti pero wa kay nahimo nga pagsupak kundi ni oyon ka na hinoon. Gigamit nako ang unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia panimalay. Gipangutana ko ikaw, kung ang iglesia panimalay, ang pangutana, kinahanglan ba ang panimalay nga dunay amahan? Mitubag ka kinahanglan. Kay kinahanglan mga nay amahan. Ang pangutana, sa dihang gitukod ni Kristo, ang iyang iglesia nga panimalay, kinsa may iyang giingnan? Mitubag na pod ka nga si Pedro. Unsa may iyang giingon kang Pedro? Ihatag ko kanimo ang Yahweh o gibalikan ko ikaw sa Isaias 22, 21-22 nga ang paghahatagan og Yahweh mahimong amahan. Wa gihapon kay supak, uyon gihapon ka. So sa katibuk-an nining maong summary sa dialogo ang atong kaatbang nga pastor sa tinuod nga iglesia ni Kristo nga moto nga si Kristo Dios na parot o nabungkag ang haguka niya nga rason. Instead nga mosupak ang iyang role, nag-uyo naman hinon siya o sa kinikatataw nga timailhan nga ang nagbuntaog nga kamatuoran dili gayud kayang supakon ni bisan kinsa nga naninguha sa pagpukan niini og mao kana nahitabo nining atong dialogo karon. Ang bidlisyo sa kamatuoran daw sama kini sa kahayag nga misidlak dahil sa kasing-kasing ni Mr. Claudio og mao kini ang iyang balunon unya sa pagpamauli nga San Pedro di ay ang Santo Papa sa gitukod ni Kristo nga iglesia. Hinaot makatulog siyang malinawon niini nga tuuhan niya kay San Pedro di ay ang Papa sa iglesyang gitukod ni Kristo. Daghang salamat og dalaygon ang Ginoo nining kahaponon nga nagbabaw ang kamatuoran sa simbahan nga iyang gitukod kansang pangulo gitudlo ni Kristo. San Pedro pinaagi sa pagtimaan na ng Yahweh o autoridad nga gihatag kang San Pedro ang unang Santo Papa sa iglesia gitukod ni Kristo. Daghang salamat o salamat sa kaparutan nimo nining maong dialogo. Kumusta? Okay, daghang salamat ninyong duha. Unya wa ba maton pa wa kunoy ayaw ning debate og way mohukom. Ha? Wa kunoy ayaw ning debate og way mohukom kay di may baw kisay milaog kisay pilde. So ang mohukom ani kamurag yod. Kamuray mo ko, okay sa daog sa pilde. Okay, salamat kayo sa inyong duha kay nindot kayo ang inyong pagbinaylo ay sa usag-usa. Okay, atong hatag. Ay. Napay open forum. Pangutan o pa ka? Okay ka, buto magkapunta na. Related na skuan po sa tema. Okay. Pagkapangulo ni San Pedro, atong hatag ni Bro Marcelo Ahok. Pangutana, Bro. Sa nga na ni? Claudio, Pastor Claudio. Pastor Claudio, supak man ka nga si San Pedro mao ang pangulo. Sa listas mga apostoles, kanunay gyud na una si San Pedro og iwit si Judas. Kung dili pangulo si San Pedro, kinsa man ang nauna sa 12 ka mga apostoles suma sa lista. 10 bersikulo 2 San Mateo. Ang nauna sa 10 sa Mateo, ang pagpili ni Kristo sa kuan si Pedro. Si Pedro ang nauna dito. Pero ang pagkapapa sa mga Kristiyano dili si Pedro. Wa man kayo mabasa nga si Pedro papa. So inyo haron nang binuangan ang Biblia. Buot mo. Kay ako pamatud-an ako nga si Apostol Pablo papa sa Kristiyano. Papa sa tibuok kalibutan. So mali ang inyong interpretation. Mo giingon ni Brother Paul Alima nga kanang naparot ko. Sa ko pagkaparot nga ang Yahweh nga gihatag sa kanang dito sa Mateo 16, 18, 19 gihatag man to unya dito sa Isaias 22, 21, 22 gitongtong man to. So gipinuangan mo ana anang interpretation ninyo kay ang pagka
kanang hatag sa Yahweh diha ni Apostol Pedro, ang paghatag Yahweh ni Apostol Pedro kanang pagpasaylo og mga sala, dili papa sa Roma. Ayaw sa pag-touch si Paul kay pag move on na. Kumana mo. Diri focus ka diri. Sige lang parot kay dito. Okay. Ya. Follow up. Follow up bro. Ay na paghilabot ti Paul kay lahi naman po to. Kita man eh. Sige na, barog lang. No hard feelings. Dali na. Oh, sige, bahala kaya pili mo. Basta, aring focus ako. Ares. Bro, sumala sa laray sa gingharian ni David, aduna may chief representative nga mao si Shebna. O si Shebna, mao ang nagduma sa maong gingharian o nagdawat sa maong Yahweh. Kung kini si David, bro, nga naa nagduma sa iyang gingharian, nga naa say chief representative nga maoy nahimong amahan nagduma sa Yahweh. Uyon baka nga ang bag-ong gingharian nga mao ang gingharian ni Kristo na apoy chief representative. Uyon ka dili. Naaga ni si Apostol Pablo, dili si Pedro. Sumalas mabasa sa Biblia. Kanang binuang ng inyo nga si Apostol Pedro maoy papa sa Roma. Niingon man ka nga si Apostol Pablo asa man mabasa sa Biblia sa New Testament nga ang nagduma sa gingharian ni Kristo nga nakadawat og Yahweh mao si Pablo. Ang nakadawat og Yahweh. Dili mo alam kung mag-ingon nga si Apostol Pablo nakadawat og Yahweh. Ang akong gingon nga si Apostol Pablo mao ang amahan sa mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Wa ako mag-ingon nga nakadawat og Yahweh. Kaya og nagdi nga si Apostol Pablo amahan sa tanang magtotoo. Oh, kung mabasa nako. Kung mabasa lagi nako. Uyon mo nga kanang di na mo kapangutana sa kuha kung mabasa nako nga si Apostol Pablo maoy amahan sa tanan nga kanang magtotoo. Mabasa nga si Apostol Pablo amahan. Ha? Tanang katawhan nga moto ni Kristo. Diyaw naman ko'y Biblia. Naman ko'y Biblia. Nga si Apostol Pablo kanang amahan sa tibok kalibutan. Amahan din siya sa tanan nga tibok kalibutan, sa tanan nga moto. Sa tanan nga moto. Mauna siya ang mabasa. Dire. Dire. Kay bisan pa kon dili maisip ang gidaghanon sa inyong mga mag-aagak diha kang Kristo. Dili daghan ang inyong mga amahan kay ako nahimong inyong amahan diha kang Kristo Jesus pinaagi sa mayong balita. Amahan, naay mabasa nga unsa man day kinsa may mayong balita. Bisan pa unsa kadaghan ang inyong mag-aagak diha kang Kristo. Mag-aagak diha kang Kristo. Pero dili daghan ang inyong amahan. So usa lang amahan si Apostol Pablo. Niingon man ka ganina, ang pangutanan nimo ganina nakabantay ba ka? Nga asa mabasa sa Biblia nga katong nga sa Apostol Pablo nahimong amahan sa iyang pagkadawat og Yahweh. Karon, ang akong pangutana mauni. Niingon man ka nga si Apostol Pablo, naa ba diha nabasa nga si Apostol Pablo nakadawat og Yahweh nga nahimong amahan? Ayaw ko pangutana sa wala ko nasulti. Di ba nag-ingon ko nga si Apostol Pablo ang amahan. Wala ko mag-ingon nga si Apostol Pablo nagdawat og Yahweh. Una imo ipansa sa kuwangan ginatagan sa Pablo Yahweh. Mali ka na imong pangutana, tarong nga imong pangutana. Way tikasay. Tarong nga imong pangutana kay wa ko mag-ingon nga si Apostol Pablo ginatagan og Yahweh. Ang akong gingon si Apostol Pablo amahan sa tanang magtotoo.
gipremisan kanako daan nga ang gingharian ni David na ay chief representative nga mao si Shebna nga mao ang nahimong nakadawat og Yahweh nga nahimong maong pangulo. Kung ang daang gingharian ni David adunay chief representative nga nagdawat og Yahweh, nan sa bag-ong gingharian nga maong gingharian ni Kristo aduna po na chief representative nga mao ang makadawat og Yahweh. Nangutana ko ganina, kinsa man ang nakadawat og Yahweh nga nahimong amahan nitubag kag si Apostol Pablo asa mas Biblia nga nakadawat og Yahweh sa Apostol Pablo, maunay lintunganay sa akong pangutana. Wa man nimo natubag ha? Dili si Apostol Pablo lagi ang nakadawat og Yahweh. Si Apostol Pedro. Pero ang amahan sa mayong balita, ang amahan sa tanan nga magtotoo, si Apostol Pablo sumulas mabasa. Dili pwede nga si Apostol Pedro inyong himuon nga amahan kay wa kay mabasa. Bana-bana ra nang inyo ha. Okay, so aso na pangutana si Bro Jando Alabado. Tulo ka pangutana rin. Okay, successive kay magsugod na ta. Bro, kanang instance sa Katoliko bro bang si Apostol Pedro ang unang Santo Papa sa Katoliko. Supa ka na bro? Ako punta na balik ha. Kanang instance sa Katoliko bang San Pedro ang among unang Santo Papa. Supa ka na? Pinagi sa mabasa sa Biblia, supa ko na nga ang inyo si Apostol Pedro mao ang inyong Papa sa Roma kung pinagi sa mabasa sa Biblia. Pero sa inyong mga referensya, wa ko labot ana kay Biblia may akong isaligan. Kay nisupak man ka nga San Pedro ang among unang Santo Papa, kisa man ang una? Si Apostol Pablo lagi sumulas mabasa. Si Apostol Pablo diya sa mabasa sa 1 Corinto 4:15. Diin man ka nakabasa nga si San Pablo ang unang Santo Papa sa Katoliko? Dili wala gani si Apostol Pedro gani, dili gani papa sa kanang dili gani sa papa sa mga Kristiyano. Kung si Pedro magani una magani ng papa ninyo si Pedro. Si Pedro na nga dili apostol kay ang Apostol Pablo, ang Apostol Pedro sa Biblia, ang gibautismo ngalan ba ni Kristo? Di kamo di man ngalan ni Kristo gibautismo. So mali nang inyohang mga pagtulunan. Diin man nimo nabasahan nga kanang Apostol Pedro nga among unang Santo Papa dili na mo si Apostol Pedro. Wala ba nabasa sa Biblia nga kanang papa na si Pedro, papa na sa Roma. Unya nganong maingon man mo nga kanang na si Pedro papa sa Roma nga ang unang papa nga kung nga wala mga ibabasa sa Biblia. Unya ang Biblia dili man padungagan og dili pakuan. Sumala sa mabasa sa pinadayag 22:18-19 nga nagingon, akong pasidanan ang tanan nagapatalingog sa mga propesiya nining basona. Kung adunay magataktak kaniyang bisan usay gataktak sa Dios ang iyang bahin diya sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og sa balaang syudad nga gisgotan nining basona. So klaro nga si Apostol Pedro dili papa sa Roma. Akong napamatudan. Okay, so proceed ta sa ikaduhang tema nga ang moderator ani si Bro San Pablo Alima. Okay, daghang salamat Brad Edgar sa imong pag-moderate no sa atong unang hugna sa debate. Karon moadto kita sa main event nining atong diskusyon karon, isang dialogo sa wikang Tagalog. So ang buong proceeding po ay Tagalog sapagkat ang ating speakers sa hapong ito ay mula po sa Luzon, sa Laguna. At maganda po ang kanilang tema na pagdiskasan ang proposisyon, patutunayan ko na ang larawan ng mga santo ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. So ang ating dialogo ay meron pong 10 minuto na tinatawag constructive speech na kung saan papatunayan ng ating affirmative stand ang kaniyang proposisyon. At meron pong kasunod na 10 minuto na pagtatanong. So 10 minutes cross-examination. Pagkatapos, bigyan naman ng 10 minuto ang negatibo para sa kanyang destructive speech. At susundan
ng 10 minuto na cross-examination at 5 minuto na summary. So ang ating role, 1-minute question, 1-minute answer. Tapos ang mga tanong ay nakabase lamang sa paksa na pinagdidebatihan. So handa na ba kayo? So atin ang simulan ang dialogo na ito. Bigyan natin, timekeeper, bigyan natin ng 10 minuto ang ating affirmative, Brad Jari Almasura, at ang negative mamaya, Brad Pastor Darwin Butlay. So 10 minutes para sa tema. Patutunayan ko na ang larawan ng mga santos o mga santo ay hindi Diyos-Diyosan ayon sa Biblia. Ang 10 minuto ay magsimula pag-start mo na magsalita. Yan, magandang hapon sa atin, lalo na sa ating katunggali na si Darwin Butlay. Ngayon, ang ating tema ay patutunayan ko na ang larawan o ribulto ng mga santos ayon sa Biblia ay hindi Diyos-Diyosan. Nako, dilema nito ngayon si Darwin Butlay, mga kababayan. Bakit? Sapagkat wala naman siyang mababasa na yung mismong pinagawa ng Diyos sa 3 Gs ng 2 Kronika ay konsideradong Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil sa Biblia, uunahin na natin at ibabato natin mamaya sa ating pangalawang stand, hindi naman lahat ng larawan ay konsideradong Diyos-Diyosan sapagkat sa Biblia, 2 ang klase ng ribulto. Ngayon, ang ibabato natin na argumento kay Darwin Butlay, kung meron si Bro Paul Alima na haligi, meron akong haligi ng elementary school na tsak, swak na swak sa ating katunggali na si Pastor Darwin Butlay. Ngayon, ang isang haligi nating itatayo, totoo ba na ang ribulto ng mga santos ay konsideradong Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? Ang sagot, hindi. Bakit? Dahil isa sa mga binabasa nila yung 25:6 ng Exodo, 5:7 ng Deuteronomio, 1:25 ng Roma, yung Salmos at yung nasa Isayas. Na ano? Na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yaring pilak, binubo ng kamay ng tao. Paboritong-paborito na nung tatay nitong si Archie Añedes May mata silang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, at may bibig na hindi nakakapagsalita. Ngayon, magkukonklusyon na yung mga protestante. Eka, hindi ba't ganyan ang nasa Katoliko? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Di Diyos-Diyos, engot. Bakit? Dahil kung yun ang definisyon ng Diyos-Diyosan, ibig sabihin pala ang Diyos nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Bakit? Basahin natin ng isang talata na nakakatiyak ako na hindi matututulan at walang makakatutol kahit sinong protestante, kahit mismong si Felix Manalo. Basahin natin ang 3 Gs ng 2 Kronika, ganito ang ating mababasa. Nasa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Sinong nagutos? Ang Diyos. Hindi naman si Satanas ang nagutos At saan pa ba pinalalagay? Ipinalalagay sa kabanal-banalang bahay. Naku, Butlay, patay ka. Hindi naman pala sa kabalbal-balang bahay ng born-again Christian, kundi sa kabanal-banalang bahay. At yung kabanal-banalang bahay sa 3:15 ng unang Timoteo, yun ang haligid sa haligan ng katotohanan na siyang simbahang Katoliko na patunay na kami tinayo ni Kristo at sumusunod kami sa utos ng Diyos. Ngayon, Darwin Butlay, magising ka na. Bulag ka O basahin natin ang 4:4 ng 2 Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi kasi sumasampalataya sa Diyos to Kaya bulag na Kaya kahit anong talata isampal mo, literal, o kung pwede mang gawing hollow blocks yung talata at ibato sa ulo niya, hindi pa rin tatama sa kanya at hindi pa rin magigising ang taong ito. Sapagkat iba ang Diyos niya sa Diyos ng Iglesia Katolika na siyang tunay na Diyos na mismong nag-utos sa 3 Gs ng 2 Kronika na magpagawa ng larawan. Tanong, hindi ba't magkakaroon ng kontradiksyon? Hindi magkakaroon ng kontradiksyon sapagkat sa Hebreo may tinutukoy na Pesel at Mesabet Meklaet. Yan ang tutulan mo, Darwin Butlay. Ano ang ibig sabihin ng Meklaet? Anong ibig sabihin ng Pesel? Yung Pesel, yun yung mga babasahin niya sa 1:25 ng Roma, yung nasa Salmos, nasa Isayas, 25:6 ng Exodo, 5:7 ng Deuteronomio, 22:8 ng Apokalipsis, at lahat ng mga talata na ipinanglaban ko noon sa simbahan, yan ang gagamitin mo panigurado, Darwin Butlay. Dahil tatay mo si Archie Kasama mo si Archie, biruin mo, nag-connive yung dalawa, mga kababayan. Yung isa ayaw ng linggo, pero siya linggo. Tapos si Archie naman, gusto Sabado, siya naman linggo. Paano kayo magsasama niya? Magkakontra kayo sa aral.
Eh di plastikan ang nangyayari niyan. Bakit kaya? O, hindi na natin sasabihin dahil wala sa tema. Kanina ka pa eh. Doon pa lang tayo, kanina ka pa na may personal. Ayoko lang ma-personal, Darwin Butlay. Dahil kung personal lang ang laban, marami na akong pinersonal sa'yo. Unang diskusyon pa lang natin sa Russia TV. Kaya mga kababayan, tignan natin kung matututulan ni Mr. Darwin Butlay ang haligi ng elementary school na ito na ibabato natin sa kanya. At isang talata lang, yung 3 Gs ng ikalawang kronika. At yung ibang mga talata na binasa natin, yun yung mga talatang ginagamit nila na in Hebrew ay pisel, mga Diyos-Diyosan. At kahit kailan, hindi naman konsideradong si San Antonio de Padua ay Diyos-Diyosan. Sapagkat wala naman tayong aral lang sinasamba natin si San Antonio de Padua. Wala tayong aral na sinasamba natin si San Miguel Arcangel. May aral ba tayo nun, mga kapatid? Eh di namamarotang lang ito chismoso. Eh kumbaga sa babae, masama ang tabas ng bunganga, ano, mga kababayan? Eh kaya hindi na ako magtataka, kamangmangan ang ipinangangaral ni Darwin Butlay ayon sa 24:9 ng Kawikaan at yun ang kasalanan. Basahin natin ang pag-iisip ng kamangmangan kasalanan at isa sa uri ng pag-iisip ng kamangmangan, yung iparatang mo sa amin na yung larawan ng mga santos na mismong ang Diyos ay nag-utos, ayun ay Diyos-Diyosan. Lalabas nun, hindi ako kalaban mo, ang Diyos mismo kalaban mo, Darwin Butlay. Ano? Kaya meron pa tayong 4 minutes, i-wave na natin. Excited na akong tanungin ni Darwin Butlay. Sige, moderator, i-wave na natin ito at yan lang ang talatang ibabato natin sa ngayon. Okay, maraming salamat, Brad Jared, sa iyong panahon na kung saan ay pinatunayan mo ang paksa na pinag-usapan ninyo ni Pastor Butlay. So, ngayon ay ang cross-examination period. Mr. Timekeeper, pakisit ng 10 minutes. So, nandyan na? Nakasit na, Bradaro? So, ang ating cross-examination ay 10 minutes. Pag-start ng iyong unang tanong ay mag-start din ang ating orasan. So, ready na, Timekeeper? Ready na, Pastor Butlay? Ready na, Brad Jared? So atin nang simulan ang 10 minuto na pagtatanong, Mr. Butlay. Okay, unang tanong, Bro Jared. Yung tema mo ay patutunayan mo na ang rebolto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Imo ba gyapong ipamatudan? Yes or no? Pinapatunayan mo ba pa rin? Yes or no? Yes, sapagkat Diyos ang nag-utos niyan eh. Ano ka ba naman, no? Sa 3 Gs ng ikalawang kronika, saka banal-banalang bahay, banal. Ano ba ibig sabihin ng banal? Santos ay umukit ka ng banal na larawan. Pag sinabing banal na larawan, santos na larawan. Kami lang naman meron yan kasi sa inyo si Archie Añedes eh. Ano? Kaya next question, hirap-hirapan mo naman, Darwin Butlay. Biruin mo. Next question. Ayon po dito sa Biblia mo, objection, moderator. Objection. Premise to, brother. Sabi dito, Levitico chapter 26 verse 1. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ito tanong, gumagawa ba kayo ng rebolto o Diyos-Diyosan? Yes or no? No! Tino mo. Mga kapatid, may aral ba tayong gumawa ng Diyos-Diyosan? Wala. Ang ginawa natin, napakalinaw. Gibain mo sa 3 Gs ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, ang Diyos mismo nagpaukit ng banal na larawan. Santos nga larawan. Huwag mong ipaglapit yung banal at balbal. Parang pinagdidikit mo tayo niyan. Pambihira ka naman. Next question naman, Darwin Butlay. Marami pa dyan talata. Next question. Okay, next question. Sabi mo, hindi ka gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, magtatayo kayo ng larawang inanyuan. Tanong, hindi ba kayo nagpatayo ng inanyuan na larawan? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence dyan in Hebrew, pisel. Ano ka ba naman? Di mo pa alam yan, Darwin Butlay? Tingnan mo. Kala ko ba naman nag-connive kayo ni Glenn Alado ng SDA eh? Tingnan mo argumento mo ha. Nagtayo kami, ang itinayo namin, hindi larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang larawan ng mga santos sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si San Antonio? Hindi. Si Santa Maria, totoo ba? Hindi. Ba't may ribulto? Pinagawa kasi sa 3 Gs ng ikalawang kronika na in Hebrew, Miklait.
feminine graven images gaya ni Santa Maria. Tinan mo, baka merong Archie, hanapin mo dyan. Next question. Next question. Sabi mo, hindi pinatayo ang inyong mga larawan. Ito, tanong. Ang inyong mga larawan ba ay nakahiga? Yes or no? Meron po, no? Yes, meron. Kaya nga meron tinatawag, La Muerte de San Jose. Meron ba wala? Meron. Ano ba ibig sabihin ng La Muerte? Pagkamatay ni Senyor San Jose. Ayaw mo kasi pumasok doon, napapasok eh. Pumasok ka doon para makita mo may nakahiga. Ngayon, bakit meron? Dahil Diyos mismo ang nagpagawa sa 3 days ng ikalawang kronika. Gibain mo yan! Kanina pa, oh. Okay, sabi dito, yung nakahiga na inanyuan ay nakatayo na inanyuan ay larawan ng Diyos-Diyosan. Ito, sangayon ka ba sa bersikulo na to nang ginawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Sangayon ako dyan, yes. Pero sa interpretasyon mo, oo, huwag ka sasapaw. Tinan mo, kala mo namang naka 3 points, pero sala naman eh. Tama. Sangayon ako sa talata. Dahil ang subject of the sentence dyan, in Hebrew, pisel. Huwag mong ihambing yung pisel sa Meklaet at Mesabe na yun mismo ang Diyos ang nag-utos na ginagawa namin sa 3 days ng ikalawang kronika. Sabi ko sa'yo, Butlay, di mo magigibayan eh. Gibayin mo naman. Next question. Okay, sabi mo, ang tanong ko kanina, yung bang pinatayo ay tinatawag na Diyos-Diyosan? Sabi mo, yes. Ngayon, ang tanong, naunsa ba ni? Pa kanina uman ng pangutana. Madlok naman itong bagay. Meron pong objection. Ano ang iyong objection? Iniba niya na yung tanong ginawa ng Diyos-Diyosan. Sabi ko, sang-ayon ako sa talata. Pero wag mong ihambing na yan ay larawan ng Iglesia Katolika. Sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Tingnan mo, tricky. Talagang totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Na sila yung mga ministro ni Satanas, nagsisinungaling, nakubutlay, huli ka na. So, revise your question, Mr. Butlay. Okay, sunod na tanong. Ang tanong ko kanina, huwag kayong gagawa para sa inyo ng Diyos-Diyosan. Ito tinanong ko sa iyo una. Diyos-Diyosan ang sinasabi ko. Sabi mo hindi. Ikalawa, ni magtayo kayo ng larawan na inanyuan. Yung tanong ko ay premise po. Alam mo naman siguro yung premise. Makinig ka muna kasi sabi ng Lucas chapter 2, makinig ka sa tanong. Pag hindi ka makinig, jablo ka. Okay, tanong, ito tanong. Pakinggan mo. Huwag ka, parang jablo ka talaga eh. Makinig ka bro. Objection mo, editor, hindi makinig. So, anong objection mo? So, Brad Jared, ang hiling ni Mr. Butlay na makinig sa tanong. Tapos Mr. Butlay, iwasan lang natin na tutukuyin natin na jablo ka. Kasi ano yon, hindi maganda yon. So, focus lang sa tanong. Tapos Brad Jared, please naman makinig para maganda po ang takbo ng ating dialogo. So, tanong. Tanong na lang. Okay, ito tanong ha, pakinggan mo. Sabi ng Lucas chapter 2 verse 40, pakinggan mo ang tanong. So, ito tanong ko. Ang tanong ko kanina, huwag kang gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtayo ng mga larawang inanyuan. Ngayon, tinatanggap mo ngayon na ang pinatayo na ginagawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ang tanong ko ay, di mo na ba aaminin yun? Yes or no? No, ba't ko naman aaminin yan? Pabira ka naman, no? Tinan mo, namamaratang na mga kababayan, mga kapatid. Wala naman ako sinabi, Diyos-Diyosan yung larawan namin. Tama, nakatayo. Bakit? Dahil mismo ang Diyos ang nagpatayo sa 3 days ng ikalawang kronika. O dadagdagan ko pa, sa 29 ng unang hari. Ito, premise moderator ha. O, basahin mo yung 1.25 ng Roma, 5.7 ng Deuteronomio. Para may maitanong ka naman sa akin. Paulit-ulit ka eh. Next question. Tanong! Okay. Panahon mo sa pagsasagot. Huwag kang magtanong ha. Okay. Okay, next question. Sabi dito sa Jeremiah chapter 10 verse 5. Salamat bro pala. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pansinin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagawa ang kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ito tanong, pakinggan mo. Ito tanong ha. Sabi dito, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi makalakad at hindi makapagsalita. Yun bang mga revolto nyo makapagsalita at makalakad? Yes or no? Pambihira ka naman, no? No, bakit? Ito dahil kung iyan, iahambing mo sa lahat ng rebulto, lalabas nun, pati yung pinagawa ng Diyos, lalabas Diyos-Diyosan na rin. Tama ba mga kapatid?
Tama, dahil sa Biblia, ang kulit mo naman eh. Meron tinatawag na Pesel at Mesabet Meklaet. Yung Meklaet, yung pinagawa ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika na hindi mo mabasag-basag kahit ihampas sa ulo mo, na ang kahulugan ay feminine graven images and men graven images gaya ni San Pablo, San Jose, etc. at Santa Maria. Kaya, ba't pinapasan? Eh, nasa sa isa-is ng Josue. Kaya, ayusin mo, tanong mo, kapatid na butlay, huwag kang mataranta. Ayusin mo, hirap-hirapan mo, hindi pang grade 1. Okay, next question. Sabi mo kanina, sa tanong ko, yung Diyos-Diyosan nyo ba hindi makapagsalita at hindi makapaglakad? Sabi mo, no. So, ibig sabihin bang no, makapagsalita yung Diyos-Diyosan no? Yes or no? Makapagsalita? Objection, moderator. Huwag mo sabihing Diyos-Diyosan nyo. Dahil wala kaming aral na yan ay Diyos-Diyos. Tinan nyo, mga kapatid, nasa katino... Ayoko na lang ma-personal, moderator, ano? Hindi naman namin Diyos-Diyosan yun, eh. Kulit mo naman, eh. Ito, objection ko, moderator. Refer his question. Ano eh, impertinente, moderator. So, ruling ng moderator, no, walang binanggit o sinabi ng kabila na yung larawan ay Diyos-Diyosan. Kaya nga nagdebate tayo dito. So, Mr. Butlay, wag mong i-assume na Diyos-Diyosan kaagad. So, proceed sa iyong next question. Okay, next question. Sabi dito, yung hindi makapagsalita at hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Ang tanong, yung inaamin mo kanina na yung Diyos nyo, yung ang larawan nyo ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad at sabi dito ay Diyos-Diyosan tinatawag. Tama ba itong Biblia? Yes or no? Tama ang Biblia, yes. Pero ikaw, no. Bakit? Ba't ko sinabing no? Dahil inihahambing mo yung larawan namin na hindi makalakad na mismong Diyos ang nag-utos na konsideradong Diyos-Diyosan. Ang kulit mo, Mr. Darwin Butlay, baka may tutuli ka sa tenga. Paulit-ulit tayo. 3 ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo naglulok at ang Diyos mismo nag-utos na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Tanong, pero hindi ako magtatanong ha. Tanong sa inyo mga kapatid, yung pinagawa ba ng Diyos, nakakalakad ba hindi? At ibig sabihin, Diyos-Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos. Huwag gano'n, Mr. Darwin Butlay. Dahil in Hebrew, Meklaet at Pesel ang tinutukoy. Okay, one last question. Time yon sa kanyang 1-minute answer. One last question. Sige. Aduwa pa man na, bro. 1 minute. Sige. Sige, last ang pangutana. Okay. Sunod akong pangutana. Last akong pangutana. Matod ni mo ganina sa akong pangutana, Tagalog ka pala. Hindi ka pala magintindi ng Bisaya. Sige, sorry. Sabi ko kanina, mahirapan tayo sa kalisod, pugso na lang na to. So, ito, patuloy tayo mga kapatid. Ang tanong ko kanina sa Jeremiah chapter 10 verse 5, na ang Diyos-Diyosan ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita. Sinabi mo, yes, na hindi makapagsalita ang inyong mga larawan. Ngayon, ang tanong, ang sabi ng Biblia, kapag hindi makapagsalita, kapag hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Yun ba ay kapareha din ang revolto nyo sa Diyos-Diyosan ayon dito sa Biblia? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence sa binasa mo sa Levitico, ang kulit mo naman eh. In Hebrew, ang nakalagay, Pisel. Ang nasa amin, hindi nga nakakalakad, pero Diyos ang nag-utos sa Hebrew, Meklaet at Mesabe. 19:21 ng Isayas. Basahin mo 1:25 ng Roma para may maitanong ka naman. Ang hina mo eh. So time out na. So tapos na po ang 10 minutes na cross-examination at ngayon bigyan natin ng 10 minutes din si Pastor Darwin Butlay para sa kaniyang destructive speech sa kung saan ay gibain niya ang 10 minuto na itinayo ni Brad Charid Almasura. Pastor Butlay, ang iyong 10 minutes po. Timekeeper, ready na ba? Ang iyong 10 minutes ay mag-start ka rin na magsalita. Proceed. Pwede. Time bro ah. Sa time bro ah. Dili mo kuan? Okay ra. Sige. Pwede na kuan na, di mo maglisod mo ko. Like kuan. Di ka abot pa. Salamat kay bro ah. Okay na bro. So,
Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid, no? At sa mga CFD dito, magandang hapon po. Magandang hapon pala. So, ngayon mga kapatid ay pinatutunayan ni Jared na ang rebolto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Tinanong ko kanina siya kapatid, yun bang mga Diyos-Diyosan na sabi dito sa Jeremiah G5 ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita, ay yun din ba ang inyong mga rebolto? Sabi niya, yes. Yes. Kaya, napatunayan natin mga kapatid sa tanong pa lang. Lalo na dito sa ating pag-stand mga kapatid, kahit mahihirapan tayo sa kalisod, ay patuloy po tayong magsalita ng Tagalog kasi hindi po makaintindi ng Bisaya yung ating affirmative. So ngayon mga kapatid, papatunayan ko rin na ang rebolto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Bakit po ba? Kasi po dito, sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 3, verse 3 hangtod sa 5. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makakilos. Sila ay gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita sa kanilang pasanin. Sapagkat hindi makalakad, huwag ninyong katakutan ng mga yaon, sapagkat hindi makagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ito po'y ginagawa ng mga tao na pumunta sa lasang. Ano bang Tagalog ng lasang? Gubat. Oo, na pumunta sa gubat. So, ginawa nilang rebolto galing sa gubat. Yun ang rebolto na yon ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Kaya nga, Diyos-Diyosan talaga ang yung mga rebolto. Bakit po? Hindi makapaglakad, hindi makapagsalita, walang kapangyarihan yan. Panahon sa bagyo ay, panahon sa bagyo, mapalid pa. No? Mo nang igalayson, kung dili Diyos-Diyosan ninyong Diyos, makaistoryahan ta na. Kaya ang Diyos, Espiritu, igala igsoon. Kung mayingon ta ang Diyos, Espiritu, dili makita. Nga naman, ang Diyos, nagpasimba, pinaagi sa Espiritu, dili sa rebolto. Sa mabasa, Juan 4:23-24, makinig ka. Makinig ka bro Jared. Kasi po ang hindi makinig ay sa Diablo. Ayon po sa Juan 8:47. Pakinggan mo, Juan 4, versikulo 23 hanggang 24. Sabi dito mga kapatid, sa Tagalog, datapuwat dumarating ang oras at ngayon nga nasa sambahin ng mga tunay, na mananamba, kami yan, sa ang Ama, sa Espiritu at katotohanan. Kami yan, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi sa bato at kahoy. Makinig ka Jared, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon nang magiging mananamba sa Kanya. Mo ikipangita. 24, ang Diyos ay Espiritu, hindi rebolto. Makinig ka. At ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinikilalang magsimba sa Espiritu at sa katotohanan. So ang napakalinaw mga kapatid, no? Ang Diyos ay Espiritu, hindi po rebolto. Kaya mga kapatid, ito tanong ko sa iyo, assignment mo to, sigurado assignment mo to. Saan mababasa na ang Diyos nagsabi, gawan niyo ako ng rebolto? Talo ka na yan. Mamaya ka. Mag-ingat ka mamaya. Uuwi ka na lang baka para hindi ka matalo. So ngayon mga kapatid, sinabi ng Iglesia Katolika ay pinagawa sila ng rebolto. Sabi, gagamitin nila, Exodo 25. Ano bang nakalagay sa Exodo 25? Ay isang kirubin. Ano ang kirubin? Ay isang larawan ng anghel. Makikinig kayo mga kapatid, na ay sabi dito sa Hebreo 9:5 ay gimorang purma. Sa Tagalog na lang atong basahon kay lisod kayo magtagalog. Hebreo 9 versikulo 5. So ayon po sa Hebreo 9 versikulo 5,
Ang sabi doon mga kapatid, ito po ay isang kirubin, 9 versikulo 5, at sa ibabaw nito ay mga kirubin na kaluwalhatian na sisilihim sa kaluluklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon at isa-isa. So, napakalinaw mga kapatid. Yung kirubin po ay pinagawa ng kirubin si Moises, hindi kayo. Huwag kayong mag-claim kasi wala pang Iglesia Katoliko doon sa Exodus, sa Old Testament. Kaya mga kapatid, napakalinaw. Ang Diyos-Diyosan po ay gawa ng kamay na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Ayon po sa Salmo, mga kapatid, ito napakalinaw sa Salmo. Salmo 115, versikulo 1 hangtod sa 8. So, hindi na lang natin basahin kasi malapit. Anong oras na ba? Asar ito. 3 minutes lang. So, patuloy tayo mga kapatid, na ang rebulto po ay gawa ng tao na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. So, malinaw mga kapatid. Kaya nga tinanong ko kanina siya, yun bang rebulto nyo, hindi makapaglakad? Yes. Hindi makapaglakad, hindi makapagsalita? Yes. Sabi niya, yes. So, sa ngayon siya sa tema ko, mga kapatid, na ang kanilang mga kanilang mga rebulto ay isang Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Ano ba ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Hindi totoong Diyos. Pag sinabing hindi totoo na Diyos, talagang walang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Salmo, may kamay at hindi naman makapagligtas. Ano ba ang tunay na Diyos? Pungkol? Iwan ko anong Tagalog doon. So, ang tunay na Diyos mga kapatid, ayon po sa Isaias, ay may kamay na makapagligtas sa atin. Yung Diyos nyo, walang kamay. Ay, mayroong kamay, hindi makapagligtas. Kasi pungkol. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, patuloy po tayo, no? Napakalinaw na ang ginagawa ng ating mga kapatid ay isa pong Diyos-Diyosan. No? Napakalinaw mga kapatid, kahit ang Biblia na nagsabi na ang Diyos-Diyosan ay may kamay at may paa, sorry. May paa, hindi makapaglakad, hindi makalakad mga kapatid. Yun po ay Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon Jared, assignment mo mamaya, saan mababasa na pinagawa ka ng rebulto ng Diyos. Pag wala kang mabasa, uwi ka na sa inyo. Matulog ka na. Okay na, salamat. Ay, 2 minutes na ba? Sige, patuloy tayo. Mayroon pang oras. So, patuloy tayo mga kapatid. No? Napakalinaw na ang Diyos ay Espiritu, hindi rebulto. Kaya po, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang tama ng pagsamba. Kasi yun po ang hinahanap ng Panginoon Hindi ka magluluhod ng mga Diyos-Diyosan mga kapatid. Kasi ayon po sa 10 Commandments, huwag kang gagawa ng inanyuan na nasa langit. Pangutana, ay tanong, saan si Maria? Nasa langit. Anong ginawa? Inanyuan? Ginawang inanyuan? Ang tawag yan, rebulto. Exodus chapter 20 verse 4 to 5 to 6. No? Exodus chapter 10 Commandments sa Igsoon, chapter 20. No? Nga, ang mga Diyos-Diyosan, giingon, ay ginawang inanyuan na nasa langit. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit, ibig sabihin huwag, bawal. Mayroon bang huwag na gagawin mga kapatid? No? Napakalinaw, huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. No, napakalinaw. At sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 16, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ginawa sa mukha ng babae at lalaki. Napakalinaw mga kapatid. So sabi naman nito, Jared, pinagawa sila ng rebulto. Ayon po sa 1 Chronica 3 verse 10. Sabi dito, ito ba'y ginamit na pinagawa daw. So wala namang mababasa na Iglesia Katoliko, pinagawa ng Diyos-Diyosan. Pinagawa ng rebulto. Kaya napakalinaw mga kapatid, no, na ang Diyos ay isang Espiritu at at ang manampalataya sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu mga kapatid. So napakalinaw mga kapatid, no, na ang Diyos ay hindi rebulto. No, ang Diyos ay may kamay na makapagligtas sa atin.
Okay, salamat Mr. Butlay sa iyong 10 minuto at i-welcome natin ang ating kapatid Brad Archie Arnides, ang ating Master of Revoltologist. So ngayon, proceed tayo sa 10 minuto na pagtatanong mula sa ating affirmatibo. So, handa ka na Brad Butlay? Ready na Brad Jared? So, mag-start ang ating 10 minutes cross-examination sa ating unang katanungan. Ayan, okay ka na? Okay, nakapatay yata. Pinapatay mo eh, ano ko ba naman oh? Oh, patayin. Ngayon, pinag-aralan mo ba ang 25:6 ng Exodo gaya ng binasa mo kanina? Yes or no? Yes. Sunod na tanong. Ngayon, kung pinag-aralan mo sa Hebreo ng 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Lot Taase Mek Apesel at Elohim Ak Harem? Alam mo o hindi? At kung hindi, o sige, tanong. Unang-una, Tagalog yung tema natin. Bakit ka pumunta? Oh, wag, sagot oh, ito'y sagot. Huwag kang makialam sa aking sagot. Pakinggan mo aking sagot. Nako naman, parang hindi mo alam debate. So may objection, no? So ano yung objection? Sabi niya kasi, ang objection ko, moderator, sagutin niya, alam niya ba o hindi. Kasi sabi niya, moderator, pinag-aralan niya. Eh kung pinag-aralan niya, kailangan, alam mo ba o hindi. Sagot lang, Butlay. Huwag ka maipit. So sumagot ka na pinag-aralan mo, so obligado kang sagutin yung tanong niya sapagkat umamin ka na napag-aralan mo ang sitas na yon. Ang pinag-aralan ko Tagalog, kahit Bisaya ako, pakinggan mo. Kasi ang sabi ng Biblia, pag hindi ka makinig, diablo ka. Ayun ang Biblia. So ngayon mga kapatid, ay pinag-aralan ko talaga na ang ginawa ng inanyuan na nasa langit ay isang Diyos-Diyosan. Kaya huwag kang sumasamba ng patay na Diyos mo. Hindi yan makapagligtas sa iyo, panahon ng bagyo. Ay ikaw paligtasin. I mean, ikaw pa yung lumigtas ng yung Diyos. Diyos. Ulit ang tanong. Kung pinag-aralan mo ang 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Elohim Ak Harem at Los Taase Mek Apesel sa wikang Hebreo na siyang orihinal na salin sa lumang tipan? Alam mo o hindi? Sagot lang, huwag ka maipit. Hindi ko alam kasi Tagalog po ito. Wala namang topic ditong Hebreo eh. Bakit? Hebreo ka ba? Naku, hintil ka na ko eh. Bisaya, di mo nga kasabot, Bisaya. Naunsa mga eh. Sunod pangutana ka ng lisod ba? Anang mahirap? Ngayong hindi mo alam, kinokontra mo ba ang sarili mo na kanina sabi mo pinag-aralan mo, ngayon hindi mo naman pala alam ang konteksto? Tanong, alam mo ba talaga o hindi? Alam ko talaga na ang sa Tagalog, pero sa Hebreo hindi ko alam. May tanong ako mamaya Hebreo sa iyo, huwag kang mag-ingat ka mamaya. Nako, baka luka pa ka mamaya kapatid. Pantay yun kapatid. So, sunod na tanong, yung hirap. Tagalog lang, huwag kang mag-Hebrew kasi wala naman Tagalog to. Kita mong Tagalog ni. Sunod na tanong, ano ang kahulugan sa 25:6 ng Exodo ng salitang Pesel sa Hebreo? Alam mo o hindi? Hindi, sabi ko hindi. Paulit-ulit yung tanong mo, wala ka nang tanong? Wala nang tanong kapatid. Nako naman. Sunod pang utana kayo. Wala palang alam ito. Sunod na tanong. Sige. Ngayon, sunod na tanong. Ang lumabag ba sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, maiimpyerno ba? Yes or no? Maimpyerno. Ikaw, maimpyerno ka. Revelation chapter 21 verse 8. Ang sumasamba ng mga larawan natin, Diyos-Diyosan ay papuntang impyerno. Hindi mo alam, assignment mo yan. Basahin ko muna. Huwag kang maghintay ka, kapatid. Nako naman, pupunta ka ng impyerno, huwag kang magmadali. Magsama ka dun. Ito po, sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa kadulog at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam at sa mga mamamatay at sa mga mapakipaapid at sa mga ngawat at sa mga magsasama ng Diyos saan papunta ng impyerno. Nakot ka. Next question. Ito miss Ayan. Ngayon, kung maiimpit ang lumabas sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan gaya ng larawan sa itaas sa langit.
hello. Mic check. Yan. Okay na ba? Ayan. So, ito premise, moderator. Ngayon, kung maiimpyerno ang lalabag sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na nasa itaas sa langit at ang Diyos ay nagpagawa sa 3 ng 2 kronika ng larawang inanyuan gaya ng nasa itaas sa langit. Tanong, maiimpyerno ba ang Diyos? Yes or no? Hindi ang Diyos, ikaw maimpyerno. Bakit maimpyerno ang Diyos? Nasa langit ang Diyos. Hindi mo ba alam na ang Diyos nasa langit? Ayon po sa Isaiah 56, 56 verse 1 to Isaiah 56 verse 1 to 2. Atong basawon. Isaiah 66 tayo, sorry. Isaiah 66. Napit time, bro? Asa. Isaiah chapter 66 verse 1 to 2. Ang Diyos ay nasa langit. Huwag na lang basahin. Assignment mo na lang yun. Sunod na tanong. Ngayon, sa mga talatang binasa mo at sa tema natin, meron ka bang nabasa sa mga talata mo na si Santa Mariang Birhen ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Meron. Bakit po? Si Maria ay nasa langit. Anong sabi ng Biblia? Huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. Anong ginawa nyo? Gumawa kayo. Mga uplok talaga, mga kapatid. No? Objection. Bakit? Hindi naman sinasabi ko sa Jared yun. Hindi naman. So, reminders, no? Hindi magbigay ng statement na hindi maganda. So, next question. Pikon pala ito eh. Sunod na tanong. Ngayong walang nabasa. Okay lang. Ngayong walang nabasa, meron ka ba ulit ang tanong, meron ka ulit mababasa na ang larawan ng mga santos sa 3 ng 2 kronika na siyang ginawa kong haligi sa presentasyon ko ay mga Diyos-Diyosan? Meron ba o wala? Kung unawa, meron. Pero kung letra por letra, wala. Meron nga. Sabi ko meron. Ano ba? Sa Biblia, nasa Exodo 20, versikulo 4 hangtod 6, na ang gumagawa ng inanyuan na nasa langit ay tinatawag na Diyos-Diyosan. At Jeremiah chapter 10 verse 5. At Leviticus chapter 26 verse 1. Marami pang verse, kapatid. Kaya mag-aral ka muna. Okay, ngayon, kung ang gumagawa ng larawang inanyuan ayon sa 25:6 ng Exodo ay may impyerno, sino ang inutusan ng Diyos na gumawa sa 3 ng 2 kronika ng Ribulto? Kilala mo, hindi? Bakit ko kilala? Hindi wala ako sa panahon noon. Bakit kilala mo? Sinong Katoliko? Alam mo? Hindi mo pala alam. Kaya mga kapatid, ito'y sagot. Hindi ko talaga alam, no? Sapagkat wala pa ako noon, mga kapatid. Yung Mateo nga ay 33 AD at ilang AD pa yan. Wala pa ako noon. Kaya to be honest, hindi ko talaga alam. Amen. Sunod na tanong. Ngayon, bibigyan ko na ng pangalan, si Solomon. Ngayon, kung si Solomon ay inutusan ng Diyos na gumawa ng larawang inanyuan sa 3 ng 2 kronika at ang lumabag nun ay may impyerno, ba yung mga isinugo ng Diyos na mismong inutusan na gumawa ng larawang inanyuan o ikaw ang may impyerno? Ikaw ang impyerno. Ito'y sagot. Huwag kang makialam. Ito'y sagot. Time na moderator, maliwanag ang tanong, no? Sino ang maimpyerno? Yung inutusan o ikaw? So, hindi kasali siya. So, multiple choice lang ang tanong. Next question, di ko madawat sa pangutana kay Palase. Yes. One last question. Sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia na ang mga santos ay Diyos-Diyosan o banal? Meron o wala? Kung birbatim, wala. Pakinggan mo, huwag kang munang tumawa. Naku naman, kapatid. Huwag kang munang, may assignment ka mamaya, tingnan natin. No. Kaya, walang mabasa na birbatim kasi ang Biblia ay kailangan ng unawa. Hindi sapagkat malaki yung mata mo, mayroon ka ng utak na malaki din. No, pakinggan mo, kapatid. Nilibot pa sabot dako kag mata, na nakayutok. Muna kinahanglan. Kailangan po, kapatid, na unawain po natin ang Biblia. Yan po yung aking sagot lamang, kapatid.
Okay, so time na po. Tapos na po yung 10 minutes.